Carmela, 27 anyos, ay laging nangangarap ng isang masayang pamilya. Ngunit tila hindi pa niya natatagpuan ang tunay na pag-ibig. Ayaw nang maghintay, nagpa siya siyang sumabak sa dating market, kung saan ang mga blind dates ay isinasaayos ng maayos. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin natatagpuan ni Carmela ang kanyang Mr. Right. Sa isang blind date, habang magsisimula ng makipag-usap ang isang lalaki kay Carmela, tumunog ang kanyang telepono, na pumutol sa katahimikan. Dali-dali siyang lumabas para sagutin ito. Ang lalaki, habang naghihintay, ay nakita ang isang maliit na teddy bear sa mesa, na may nakaimprentang employee ID number ni Carmela. Pagbalik ni Carmela, narinig niya ang magkasintahan sa katabing mesa na nagpapakilala sa kanilang sarili, nagtatrabaho siya sa bangko, at ako naman ay naglilingkod sa gobyerno. Napabuntong hininga si Carmela, naiinggit sa kanilang swerte. Ang lalaki sa harap niya, marahil ay nakaramdam ng kawalan ng interes ni Carmela, ay magalang na tumanggi na ipagpatuloy ang date. Nadismaya si Carmela at nagpas siyang umuwi ng maaga. Naupo siya ng mag-isa sa Rizal Park, nag-iisip tungkol sa kanyang malabong kinabukasan. Bigla, lumapit ang lalaki mula sa blind date. Carmela, tama ba? Ako si Jericho Hizon, dating kaklase mo. Nagulat si Carmela. Jericho, isang pamilyar na pangalan ang biglang bumalik, na nagpaalala sa kanya ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Muling nagkita pagkatapos ng 10 taon, si Jericho ngayon ay isang may edad na lalaki, elegante. Ibinunyag niya na nagtatrabaho siya sa Internal Audit Department ng BDO Bank, isang kakaibang pagkakataon, dahil nagtatrabaho rin doon si Carmela. Para manatiling konektado, nag-alok si Carmela na maging magkaibigan sa pamamagitan ng messaging app. Ngunit isang nakakahiyang sitwasyon ang nangyari, ang jeepney ni Carmela ay biglang nasira, kaya kinailangan niyang humingi ng tulong kay Jericho para ihatid siya pauwi. Pagdating sa bahay, nag-text si Carmela sa kanyang matalik na kaibigan na si Inday. Sa sandaling iyon, biglang nagpreno si Jericho, dahilan para mahulog ang telepono ni Carmela. Hindi sinasadya, ang voice message ay naka-on, at nagpayo, si Inday kay Carmela, sunggaban mo na ang high school friend mo. Siya na ang life raft mo. Si Inday, ang skimang, na matalik na kaibigan ni Carmela, ay naniniwala na si Jericho ay kabilang sa elite na uri na nakakatugon sa lahat ng pamantayan ni Carmela. Pinaalalahanan niya si Carmela tungkol sa kanyang dating kasintahan, si Dr. Luis, na malapit nang bumalik sa bansa. Pagkatapos makipaghiwalay kay Luis, ipinangako ni Carmela na maghahanap siya ng kasintahang mas gwapo at mas matalino kaysa sa kanya. Ngunit hanggang ngayon, matagumpay nang nakabalik si Luis, habang si Carmela ay walang laman. Hindi tulad ng mga ordinaryong pamilya na nagtutulak sa kanilang mga anak na magpakasal, ang mga magulang ni Carmela ay abala lang sa paglalaro. Kaya kinailangan pa ni Carmela na utusan ang kanyang mga magulang na hanapan siya ng kasintahan. Naalala ng kanyang ina ang apo ng kanyang guro sa Tagalog, nakara-rating lang mula sa ibang bansa. Nabalitaan niya na napakagwapo nito, at ang kanyang karakter at kakayahan ay napakahusay. Ipinadala niya kay Carmela ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan nito. At muli, isang kamanghamanghang pagkakataon ang nangyari, ang apo ng guro sa Tagalog ay si Jericho Hizon. Isang araw na malakas ang ulan, nagmadaling pumunta si Carmela sa trabaho, hindi man lang napansin na tinulungan siya ni Jericho na buksan ang pinto ng sasakyan. Sa BDO Bank, si Carmela ay nagtatrabaho bilang front desk officer sa 17 palapag. Samantala, si Jericho ay dumadalo sa isang shareholders meeting. Kinwestiyon niya si Vice President Reyes tungkol sa dahilan ng 25 million peso na non-performing loans sa nakaraang quarter. Ipinaliwanag ni Mr. Reyes na ang mga negosyong umuutang ay palaging may panganib, at hindi niya mahuhulaan na sila ay malulugi na haantong sa non-performing loans. Hindi sumang-ayon si Jericho, sinabi niyang nagkulang si Mr. Reyes sa profesionalismo nang suriin niya ang mga nanghiram. Naimbestigahan niya na karamihan sa listahan ng non-performing loans ay mga kaibigan o malayong kamag-anak ni Mr. Reyes.
Pinaalalahanan ni Jericho si Mr. Reyes na ang mga nagtatrabaho sa bangko ay dapat gumamit ng malaking halaga ng pera para tulungan ang iba, at hindi para sa kanilang sariling pakinabang. Para kay Carmela, hindi pa siya natatanggap bilang regular na empleyado. Dahil sa kakulangan ng tauhan sa Development Department, si Carmela ay inilipat doon. Kinausap ng pribado ang department head, nagtaka si Carmela kung bakit hindi siya ginawang regular. Sa loob ng 3 taon sa BDO, nakapasa siya sa 3 sertipikasyon, mataas ang kanyang customer satisfaction rating, hindi siya kailanman nahuli, at palagi pa siyang nasa top 3 sa bawat performance review. Pinaalalahanan ng department head si Carmela na sa industriya ng pagbabangko, ang mga mapagkukunan at koneksyon ay mas mahalaga kaysa sa pagsusumikap. Kinabukasan, pumunta si Carmela sa development department. Dito, nakilala niya si Aling Aiseng, ang may kapangyarihan sa departamento. Sinabi ni Carmela na pupunta siya para mag-resign. Binaliwala siya ni Aling Aiseng, at binigyan pa siya ng maraming trabaho. Pagkatapos makumpleto ang trabaho, hiniling ni Carmela kay Aling Aiseng na aprobahan ang kanyang resignation letter. Sinabi ni Aling Aiseng na ang mga contractual employee ay hindi kailangang magsumite ng resignation letter. Tiningnan niya si Carmela na para bang sinisisi niya ang buong BDO Bank. Itinuro ni Aling Aiseng na nakagawa si Carmela ng 215 pahina ng mga pagkakamali sa loan receipts, at mali ang isa sa 9 na interest rate tables. Maaaring masipag ka, ngunit mas nagsusumikap ang maraming tao kaysa sa iyo. Nagpasya si Carmela na manatili at itama ang mga pagkakamali. Sa pre-wedding party ni Bong, dumating si Jericho para batiin ang kanyang kaklase. Nagkataon, si Bong din ay kaklase ni Luis. Magandang dumating si Carmela sa party. Sorpresang binigyan siya ni Luis ng bulaklak. Naalala ni Carmela ang 1 taon na nakalipas, ipinangako ni Luis na magpo-propose siya sa kanyang kaarawan. Ngunit sa huli, nagpasya siyang manatili sa ibang bansa, na iniwan siyang napahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Alam ni Luis na 1 taon na ang nakalipas, umaasa si Carmela na pakasalan siya. Inamin niya na umiwas siya dahil naisip niya na ang pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak ay hindi pa ang pinakamagandang opsyon. Sa 1 taon na magkalayo, napagtanto ni Luis na ang pag-ibig ay hindi maaaring sukatin ng halaga. Sa harap ng kanyang mga kaklase, humingi siya ng paumanhin kay Carmela, "Patawarin mo ako." Naniniwala si Carmela na nang magpasya si Luis na iwan siya, wala na siya sa puso nito. Iginiit ni Carmela na hindi na siya babalik kay Luis. Alam ni Jericho na dumating na ang kanyang pagkakataon. Kumuha siya ng 1 rosas at ibinigay kay Carmela. Tinanggap ni Carmela ang alok ni Jericho at nagustuhan niya ang bulaklak na ibinigay niya. Umalis si Luis nang may panghihinayang. Nagpasalamat si Carmela kay Jericho sa pagtulong sa kanya. Sa sandaling iyon, bumagsak ang maraming petals ng rosas. Marahil ay naghanda si Luis upang sorpresahin si Carmela. Sa sasakyan, napansin ni Jericho na ang nakaraang relasyon ay nakaapekto ng husto kay Carmela. Sinabi niya na hindi niya matanggap na umalis si Luis nang walang kahit isang salita. Nagde-date siya para makahanap agad ng 1 taong mas mahusay kaysa kay Luis. Ngunit sa nakalipas na ilang araw, bigla niyang napagtanto na ang gusto niya ay isang matatag at masayang kasal. Pagkarinig nito ni Jericho, bigla niyang ipinarada ang sasakyan. Humarap siya kay Carmela nang may sinserong tingin, "Carmela, gusto mo bang pakasalan ako?" Lumalabas na lihim na gusto ni Jericho si Carmela mula nang una silang magkita sa campus. Dahil sa kanya, pumunta siya sa isang group blind date. Kinabukasan, nakita ni Carmela si Jericho sa elevator. Sa isang awkward na sitwasyon, biglang nawalan ng kuryente ang elevator. Kalmadong hinarap ito ni Jericho at tinawagan ang security guard. Habang naghihintay, inalok ni Jericho si Carmela na magtanghalian, tumanggi siya dahil hindi pa siya nakakapagdesisyon tungkol sa kanyang panukala. Sa meeting room, sinabi ni Aling Aiseng na tumakas si Mang Cardo na may dalang pera. Tinulungan siya ni Carmela na i-discount ang commercial invoice kaya kailangan niyang makipagtulungan sa investigasyon. Iginiit ni Carmela na tumulong lang siya at hindi nakipagsabuatan kay Mang Cardo.
Naniniwala si Aling Aiseng na ang kumpanya ay hindi lugar para pag-usapan ang mga usaping romantiko. Alam ni Carmela na gusto ni Aling Aiseng na managot siya sa pag-alis sa Development Department, iginiit niya na patutunayan niya ang kanyang pagiging inosente. Nag-overtime si Carmela hanggang sa huli, at malakas ang ulan. Tumakbo siyang mag-isa sa ulan, nakita ang poster ng bangko. Naalala ni Carmela ang mga nangyari, nasaktan siya at hindi tumigil ang kanyang mga luha. Biglang lumitaw si Jericho sa pinakamalungkot at pinakamawalang kaya ni Carmela, at umupo para panoorin ang ulan. Gustong pakasalan ni Carmela si Jericho, ngunit masyadong malakas ang ulan kaya hindi niya narinig ang sinabi niya. Akala ni Carmela na alam ni Jericho ang tungkol sa gulo niya. Nahihiya si Carmela dahil kaklase niya siya, ngunit perpekto si Jericho, habang siya ay ganap na bigo. Sinabi ni Carmela na nagsusumikap siya, ngunit hindi siya naging regular, at pinalipat pa siya sa Development Department, at ang mas nakakatawa pa, hindi na siya makapanatili sa Development Department. Naniniwala si Jericho na hindi sapat ang sigasig, ang mahalaga ay malutas ang problema. Naalala ni Carmela na hindi siya basta-bastang sumusuko. Kinabukasan, binuksan ng bangko ang isang investigasyon kay Carmela. Si Jericho ay nasa legal department kaya naroroon siya sa investigating panel. Inilimbag ni Carmela ang kanyang pag-uusap kay Mang Cardo para patunayan na siya ay responsable lamang sa pagsusumite ng mga dokumento. Ang pangungulekta at pagpuno ng impormasyon ay ginawa ni Mang Cardo. Bukod pa rito, inilagay ni Carmela ang kanyang payslip at lahat ng bank card sa kanyang pangalan, iginiit niya na hindi siya nakatanggap ng anumang performance payment. Nagtanong pa si Jericho, hindi ba alam ni Carmela na ang dalawang negosyo ay walang resibo? Sumagot si Carmela na alam niya, ngunit ayon sa patakaran ng bangko, sa kaso ng isang emergency business, maaaring bayaran ng kumpanya ang mga resibo sa loob ng isang buwan. Bagamat hindi siya nagdeklara ng buwis, siya ang account manager kaya kailangan niyang magbigay ng commitment na mag-issue ng tax invoice na nilagdaan ng pinuno, naniniwala siya na ang tax seal ay nasa storage room. Sa huli, ibinalik ng investigating panel kay Carmela ang kanyang pagiging inosente. Si Aling Aiseng ay malamig sa labas, ngunit sa kanyang puso, kinilala niya ang kakayahan ni Carmela. Kinabukasan, inatasan si Carmela na bisitahin si Mang Tony sa ospital, isang mahalagang partner ng Development Department. Nagkamali siya ng kwarto, nagkataong nakita niya si Jericho. Nasa ospital ang kanyang ina. Akala ng ina niya na dumalaw ang girlfriend ng kanyang anak kaya masaya siya. Sinabi ng ina ni Jericho na ang kanyang anak ay isang introvert, mayroon siyang maraming nasa puso niya, ngunit hindi niya masabi kahit isang salita, ngunit kung magsasalita si Jericho, ito ay isang seryosong pangako habang buhay. Bigla siyang nagkasakit, sinabi ng doktor na hindi maganda ang kondisyon ng ina ni Jericho, kahit na makatanggap siya ng pinakamahusay na paggamot, wala na siyang maraming oras. Naunawaan na ni Carmela kung bakit nagmamadali si Jericho na magpakasal. Naghihintay kay Jericho sa lobby ng ospital, niyaya ni Carmela na kumain. Sa halip na isang marangyang restaurant, pumunta sila sa sikat na food street sa Binondo. Pagkatapos, dinala siya ni Carmela sa stadium ng University of the Philippines. Gusto niyang alalahanin ang walang pag-aalala na pakiramdam ng buhay estudyante. Nagtaka si Carmela kung bakit siya pinili ni Jericho, dahil sa kanyang mga kwalipikasyon, marami siyang pagpipilian. Sinabi ni Jericho na nakakaramdam siya ng seguridad kapag kasama niya si Carmela, at sa isang hindi inaasahang saloobin kapag pumapasok sa kasal, iniisip ni Jericho na ang bawat araw pagkatapos nito ay maaaring magkaroon ng mga sorpresa. Naniniwala rin si Carmela na kung sapat na mababa ang panimulang punto, sapat na mataas ang kaligayahan. Nakakaramdam siya ng kaunting pagkawala para sa kanya dahil hindi matatag ang kanyang trabaho. Para kay Jericho, ang karera ay bahagi lamang ng buhay, ang kasal ay hindi dapat magkaroon lamang ng kahulugan na ito, kung pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, may naghihintay sa kanya sa bahay upang sama-samang manood ng pelikula at talakayin ang trabaho, ito ang benepisyo ng kasal. Nagpasya si Carmela na babalik siya para kunin ang kanyang marriage certificate para pakasalan si Jericho. Pagdating sa bahay,
Tiningnan ni Jericho ang isang litrato kasama ang kanyang ama, naaalala pa rin niya ang pinakamadilim na araw ng kanyang buhay nang ipaalam ng kanyang ina na pumanaw na ang kanyang ama, ngunit sinasabi ng lahat na tumanggap ng suhol ang kanyang ama, at nagkasala kaya siya ay umalis. Sa kanyang pinakamalaking kawalan ng pag-asa, hinayla siya pabalik ni Carmela, naisip ni Carmela na nag-iisip si Jericho, pinayuhan niya siyang umasa sa hinaharap, dahil kung titingnan mo ang nakaraan, mawawala lamang ito. Binigyan ni Carmela si Jericho ng payong para malampasan niya ang pinakamahirap na oras, iginiit niya na pagkatapos tumigil ang ulan, magiging asol ang langit. Ang init ni Carmela ay nagbigay ng kulay sa kalangitan na dating itim sa harap ng mga mata ni Jericho. Nang marinig na malapit ng ikasal ang kanyang anak, pinayuhan ng ina ni Carmela na dapat siyang mag-isip ng mabuti dahil iba ang kasal sa pakikipag-date. Sinabi ni Carmela na si Jericho ang apo ng kanyang guro sa Tagalog na pinuri ng kanyang ina. Sinabi ni Jericho na siya at si Carmela ay mga kaklase sa high school, na magkakilala sa loob ng halos 10 taon kaya alam nila ang bawat isa. Para matiyak ang kanyang mga magulang, isiniwalat ni Carmela na lihim niyang gusto si Jericho noong high school, ngunit siya ay masyadong mahusay kaya hindi niya nang ahas na ipahayag ang kanyang sarili, kaya nang makita niyang muli si Jericho, itinuring niya na dapat siyang pakasalan siya. Pumayag ang mga magulang ni Carmela na ibigay ang kanyang marriage certificate sa kanyang anak. Kinabukasan, dinala ni Jericho si Carmela sa opisina ng pagpaparehistro ng kasal. Gayunpaman, nakalimutan nilang kumuha ng litrato. Hinayla ni Carmela si Jericho sa malapit na photo studio, ngunit hindi pa rin sila nakaabot sa oras para sa pagpaparehistro ng kasal. Sa pag-iisip na matagumpay na nakapagparehistro ng kasal ang dalawang anak, hiniling ng mga magulang ni Carmela sa kanilang manugang na lalaki na baguhin ang kanyang paraan ng pagtawag sa kanila. Hinawakan ni Jericho ang kamay ni Carmela, ipinangako niya sa kanyang mga magulang na aalagaan niya siya ng mabuti. Masayang binigyan ng mga magulang ni Carmela ang kanilang dalawang anak ng lucky money. Nagpasalamat si Carmela dahil hindi ibinunyag ni Jericho na hindi pa sila kasal para mapanatag ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Carmela na sabik siya sa buhay pagkatapos ng kasal, ngunit napakabilis ng pagbabago sa kanyang relasyon kay Jericho kaya hindi pa siya nakapag-adjust. Naiintindihan ang ibig sabihin ni Carmela, hiniling ni Jericho na gugulin niya ang oras kasama ang kanyang mga magulang, habang umuwi siya ng maaga. Hihintayin niyang makapag-adjust si Carmela bago pag-usapan ang pangmatagalan. Sa BDO Bank, pinapili ni Aling Aiseng si Carmela ng damit para sa isang dinner party kasama ang mga kasosyo. Nakasalubong si Carmela sa elevator, nag-text si Jericho na sinisisi siya dahil tinanggihan niyang makipagkita sa kanya para kumain at dumalo sa dinner party. Narinig si Aling Aiseng na humihiling kay Chairman Santos na maging maingat. Sinabi ni Jericho na magkakaroon ng sariling pagpapasya ang audit department, at kung ang development department ay gumawa ng anumang ilegal na pag-uugali, walang makapagliligtas sa kanila. Nadama ni Aling Aiseng na binabalaan siya ni Jericho. Nakita si Carmela na nakatayo mag-isa, lumapit si Jericho para ipasuot sa kanya ang kanyang jacket. Sinabi niya kay Carmela na kung ayaw niyang pumunta, kakausapin niya si Aling Aiseng. Sinabi ni Carmela na dati niyang ginagamit ang kanyang sigasig sa lahat para malutas ang mga problema, ngunit ngayon gusto na niyang pumasok sa labanan. Nagpanggap si Jericho na may ginagawa para sunduin si Carmela. Masyado siyang lasing kaya hindi niya alam kung saan niya inilagay ang kanyang susi. Tinawagan ni Jericho ang kanyang mga biyenan, ngunit umuwi na sila sa probinsya. Hiniling ng ina ni Carmela kay Jericho na ihatid ang kanyang asawa pauwi. Kinailangan ni Jericho na ihatid si Carmela pauwi, hindi niya sinasadyang idiniin siya sa dingding. Sinabi ni Jericho na ito ang ating tahanan. Pinuri ni Carmela ang mint na amoy na nagmumula sa katawan ni Jericho na nagpagan sa kanya. Inalalayan ni Jericho si Carmela na umupo sa sofa, sinisisi niya si Aling Aiseng sa pagpapainom ng labis sa kanyang asawa. Hindi inaasahan ni Carmela na hilahin ang kurbata ni Jericho, na tinitingnan ang kanyang mukha. Inihayag ni Carmela na si Jericho ang perpektong modelo ng kanyang ideal na lalaki, mula sa kanyang mga mata, ilong, hanggang sa kanyang magagandang labi.
Kung hindi lang gwapo si Jericho, hindi siya papayag na magpakasal. Tinitingnan si Carmela na mahimbing na natutulog sa kanyang bahay. Nagtaka si Jericho kung totoo ba ang magandang katotohanan ito. Sa madaling araw, nagising si Carmela na hindi alam kung nasaan siya. Bumaba siya at nakita ang liham ni Jericho. Sinabi niya na ito ang kanyang tahanan, at ating tahanan din. Nagkita sa cafeteria ng kumpanya, nakikipag-usap lang si Jericho kay Carmela gamit ang kanyang mga mata. Nagtataka ang mga kasamahan kung saan nagmula ang mga gasgas sa leeg ni Jericho. Sinabi niya na ang kanyang kuting sa bahay ay naglalaro at kinamot siya. Pagkatapos ng trabaho, dinala ni Jericho si Carmela para bumili ng mga kagamitan, at sa wakas ay naghintay ang bahay ni Jericho para sa init ni Carmela. Pagkapasok sa trabaho kinabukasan, hiniling ni Carmela kay Jericho na bigyan siya ng karagdagang oras para dahan-daang ibunyag ang kanilang kasal sa kanyang mga kasamahan. Sa bangko, kinakabahan ang development department na panoorin kung sino sa mga aling-aisang o manager Ben ang itatalaga bilang direktor. Nang marinig na pagsasamahin ang development department sa pangalawang department, dumating si Director Nestor ng pangalawang department para suyuin ang mga empleyado ng development department. Sino ang nakakaalam na inimbitahan ng direktor ng bangko si Jericho para maging manager ng development department? Ang mga empleyado sa departamento ay hindi kumbinsido dahil si Jericho ay mayroon lamang karanasan sa pag-iimbestiga at pagmamanman. Nag-text si Carmela kay Jericho para magkita. Sa tamang panahon kinailangan niyang makipagkita sa audit department kaya humingi siya ng appointment para pag-usapan ito sa bahay. Pagkatapos ng trabaho, gustong sunduin ni Jericho si Carmela, ngunit sinabi niya na uuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang para kumain. Hinihinalang galit si Carmela sa kanya, nagmadaling pumunta si Jericho sa bahay ng kanyang mga biyenan para ipakita ang kanyang talento sa pagluluto para suyuin ang kanyang asawa. Sa panahon ng pagkain, ayaw kumain si Carmela ng isda dahil ayaw niyang magtanggal ng tinik. Maingat na tinanggal ni Jericho ang tinik para sa kanyang asawa, ngunit tinanggihan siya ni Carmela. Tinanong ng kanyang mga magulang, naghanda si Jericho na sabihin ang katotohanan, mabilis siyang. Pinigilan ni Carmela, kinuha niya ang dahilan na naghahanap ng agaran ang kanyang kapitbahay na si Mang Luis sa kanyang mga magulang para mauna silang umalis. Alam ng kanyang ama ang ibig sabihin at hinayla ang kanyang asawa sa labas para makinig. Sinisisi ni Carmela si Jericho sa pagiging boss niya bigla nang hindi sinasabi ang isang salita. Pinaalalahanan niya siya na ipinagbabawal ng BDO Bank ang pakikipag-date sa parehong departamento. Kung matuklasan ang relasyon ni Jericho at ni Carmela, mayroong isang aalis. Gusto ni Carmela na makipaghiwalay bago lumalim ang relasyon, ayaw niyang mamuhay sa takot araw-araw. Sinabi ni Jericho na inimbitahan siya ng direktor ng bangko, ngunit hindi pa siya sumasang-ayon. Tinanong niya si Carmela dahil sa isang kwentong walang conclusion, pinili niyang makipaghiwalay sa kanya. Sa tamang sandali hindi sinasadyang nabulunan si Carmela ng tinik ng isda, nag-alala si Jericho at dinala siya sa ospital. Tapos na, gustong magpaliwanag si Jericho kay Carmela. Sinabi niya na gustong kunin siya ng direktor ng bangko para pamahalaan ang Department 1 ay may dahilan. Sinabi niya na orihinal niyang gustong pagsamahin ang Development Department sa pangalawang department para pamahalaan ni Direktor Nestor, ngunit ang Development Department ay parang ahas na walang ulo. Nag-uunahan si Aling Aiseng at Ben, hiniling niya kay Jericho na pumunta doon sa loob ng isang taon para tumira sa sitwasyon. Gayunpaman, pinilit ng itaas na ang Development Department ay dapat umabot ng 50% na pagganap bago mapanatili. Sinabi ni Carmela na iyon ay isang pangarap. Ibinunyag ni Jericho na kailangan niyang magsugal para sa dalawang dahilan. Una, para bayaran ang direktor ng bangko na tumulong sa kanya para mag-aral sa ibang bansa, at pangalawa, ang kanyang ina ay may metastasis sa dalawang iba pang lugar kaya kailangan ng maraming pera para bumili ng gamot mula sa ibang bansa. Ngunit nag-atubili si Jericho dahil gustong makipag-ayos kay Carmela. Alam niyang ang paglipat niya sa Department 1 ay magdudulot ng ilang problema sa kanya. Humingi ng karagdagang oras si Carmela para kalmado siyang mag-isip. Pagdating sa bahay, tiningnan ni Jericho ang larawan ni Carmela online. Alam niyang nag-aalala siya,
nagpasya siyang tumawag para tumanggi sa direktor. Nakita ni Carmela sa labas ang pagpili ni Jericho. Kinabukasan, sinabi ni Carmela na 27 taong gulang na siya kaya napakahirap maghanap ng bagong trabaho, at ayaw niyang talikuran ni Jericho ang kanyang pagkakataon na pumunta sa development department dahil sa kanya. Kaya, gustong makipag-ayos kay Jericho, magtatakda sila ng mga layunin sa trabaho. Kung malantad ang relasyon at isa sa kanila ay kailangang umalis sa trabaho, ang hindi nakakumpleto ng layunin ay kailangang umalis. Pagkatapos ng 1 taon kung maayos ang lahat, formal silang magpapakasal. Hiniling ni Carmela na maging regular employee siya sa Department 1. Nangako si Jericho na dodoblehin niya ang pagganap ng Development Department sa loob ng 1 taon. Pagdating sa bangko, formal na tinanggap ni Jericho ang Development Department. Isinuot ni Carmela ang kanyang bagong card ng posisyon, natuklasan na kinuha niya ang mga bagay ni Jericho. Tiningnan ang mga empleyado na nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon, nagsimulang muling makipag-usap si Jericho sa lahat para paliitin ang distansya. Inimbitahan ni Jericho ang buong department na kumain, ngunit tumanggi si Ben ng diretsyo. Sa tanghalian, kumakain si Carmela kasama si Inday nang dumating si Jericho. Tinitingnan sa paligid na walang kasamahan, sinenyasan siya para lihim na palitan ang kanyang pangalan kay Carmela. Nagpatawag si Jericho nang bigla ang meeting. Gayunpaman, sinadya ni Ben na huli na siya dumating. Naghintay na naroon na ang buong department, inanunsyo ni Jericho na nagwakas ang meeting. Sinabi niya na gagawa siya ng grupo sa Viber para ipaalam ang trabaho, sino mang lumabag ay parurusahan ayon sa mga regulasyon sa industriya. Sa panahon ng pagkain, sinabi ni Carmela na ang kanyang puso ay halos tumalon sa labas sa meeting ngayong araw. Iniisip ni Jericho na maraming problema na dapat lutasin ang development department. Tinitingnan si Carmela na sumasakit ang paa dahil ang kanyang mga bagong sapatos ay medyo masikip, tahimik na pinalawak ni Jericho ang sapatos para sa kanya. Tinulungan niya siyang kumuha ng mga bagay sa taas. Lumingon si Carmela at hindi sinasadyang hinawakan ang labi ni Jericho na ikinahiya nilang dalawa. Sa bangko, isang lalaki na nagngangalang Enteng ang biglang sumugod sa development department. Mabilis na pinakalma siya ni Carmela at tinanong siya. Sinabi ni Enteng na inirekomenda sa kanya ng matchmaking company na tinatawag na Cupid's Arrow ang isang dating loan package mula sa BDO Bank. At pagkatapos na tumakas ang babae na naitugma sa kanya ni Cupid's Arrow na may pera, hiniling ng BDO Bank na ibalik niya ang pera. Hiniling ni Enteng kay Carmela na mag-logout kaagad ng kanyang account. Tinanong ni Carmela ang kanyang password para ilihis ang kanyang atensyon. Sinamantala ni Jericho ang pagkakataon na agawin ang kutsilyo sa kanyang kamay. Natakot si Enteng at pinulot ang kutsilyo para umatake. Mabilis na hinaranggan ni Jericho si Carmela. Sa ospital, sumilip si Carmela para bisitahin si Jericho, hindi niya pinapansin ang panganib na nag-aalala tungkol sa sugat sa kanyang kamay. Sinisisi ni Jericho si Carmela sa kanyang lakas ng loob na tumayo at makipag-usap kay Enteng. Hindi inaasahang pumasok si Aling Aiseng, nagpanggap si Jericho na siya lang ang nasa kwarto ng ospital. Nakita si Aling Aiseng na naghahanda na tumawag sa kanya, mabilis na pinatay ni Carmela ang bell, sa huli si Carmela ay nakatakas sa loob ng 1 segundo. Kinausap ng pribado si Ben, hiniling ni Jericho na imbestigahan niya ng malinaw ang dating loan. Sinabi ni Ben na wala siyang maraming oras para mag-imbestiga ng mga kaso. Pinaalalahanan ni Jericho si Ben na siya ang namamahala sa consumer loan, kung hindi niya ito nililinaw. Ang nakaupo na nakikipag-usap sa kanya ay ang punong tanggapan. Nagmamadali si Ben at Aling Aiseng sa matchmaking company para mag-imbestiga. Kinilala ng mga empleyado dito si Carmela bilang isang pamilyar na customer. Naririnig ang isyu ng pera, pinayuhan ng mga empleyado ang consumer loan mula sa BDO Bank. Ibinunyag nila na ang kanilang boss ay may magandang relasyon kay General Manager Reyes sa BDO. Hanggat hindi nagbabago ang posisyon ni General Manager Reyes, walang problema sa loan ng mga customer. Pagdating sa bahay, pumunta si Carmela para tulungan si Jericho na magpalit ng damit, ipinagmamalaki niya na pumunta siya sa matchmaking company para mag-imbestiga, dahil sa kanyang katalinuhan,
hindi niya ipinahayag ang kanyang pakikipag-date kay Jericho. Pinuri niya si Carmela at nangako na magbabayad siya ngayong gabi. Nag-isip-isip si Carmela kaya nagdahilan siyang makikipagkita kay Inday para takasan ang titig ni Jericho. Nakita si Carmela na huli na bumalik, lumabas si Jericho sa kanto para sunduin siya para mamasyal. Nagtaka si Carmela kung may iba ngayon, haharangge ni Jericho ang kutsilyo para sa kanya, sumagot siya na may pagkakaiba sa pagkakakilanlan sa ibang tao. Siya ang kanyang superior, kay Carmela siya ang magiging asawa niya. Narito si Mang Tomas, ang boss ng direktor ng bangko, pumunta siya sa development department para magdala ng mga dokumento kay Jericho, lumalabas na kilala ni Mang Tomas si Carmela. Sa rooftop, pinunasan ni Carmela ang sugat ni Jericho, sinabi niya na si Mang Tomas ay dating kasintahan ni Inday, gayunpaman ayaw niyang ibunyag ang relasyon kay Jericho sa harap ni Mang Tomas. Sa harap ng Goldilocks Bake Shop, muling nakita ni Inday si Mang Tomas. Ito ay lumalabas na humiwalay sila dati dahil kailangan ni Mang Tomas na umuwi sa probinsya ayon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Humingi siya ng tawad kay Inday. Sinabi niya na nag-apply siya para magtrabaho sa BDO Bank para hindi siya lumayo sa kanya. Sinabi ni Inday na dati siyang naghintay para bumalik si Mang Tomas, ngunit ngayon, siya na lamang ang kanyang lumang aklat. Pagdating sa bahay, masaya si Carmela na makakain ng masarap na pagkain na niluto ng kanyang amo. Sa tamang sandali tumawag si Enteng para magpasalamat kay Carmela, pinayuhan niya si Enteng na makipag-ayos sa matchmaking company bago sila malugi. Humingi ng paumanhin si Enteng dahil masyado siyang nabahala kaya nasaktan niya si Jericho. Kinabukasan, sa pulong, sinabi ni Jericho na sinisiyasat at nilutes ng bangko ang kaso ng dating pautang, at pinuri niya si Aling Aiseng para sa kanyang aktibong pagsisiyasat. Kasabay nito, pinuna ni Jericho si Ben, na siyang nang-asiwa sa dating pautang. Kinwestiyon ni Ben si Jericho tungkol sa paghimok sa kanya na mag-imbestiga at pagkatapos ay punahin siya sa harap ng lahat. Naniniwala si Jericho na kahit na si General Manager Reyes ang unang nag-aproba ng dating pautang, si Ben naman ang kumatawan dito. Akala ni Ben na nadamay siya ngunit masigasig na nagsikap na ayusin ang maliliit na pagkakamali, at nahulaan niya na gusto siyang ilagay ni Jericho sa kanyang lugar upang magpakitang gilas sa development department. Dinalaw ni Carmela ang kanyang biyenan sa ospital. Pinayuhan siya nito na kung mayroon siyang mga hinaing, sabihin niya ng diretso kay Jericho, na ang kanyang anak ay isang tao na may libo-libong pag-iisip sa kanyang ulo, ngunit hindi siya handang magsalita. Tiniyak ni Carmela sa kanyang biyenan dahil siya at si Jericho ay lubhang magkasundo. Nagtataka siya kung bakit hindi nagsuot si Carmela ng singsing sa kasal, at hiniling niya kay Jericho na kunin ang kahon ng regalo sa tabi ng cabinet, na naglalaman ng isang pares ng singsing sa kasal na ibinigay niya sa dalawang anak. Nakipagkita ng pribado si Carmela, tinanong siya ni Jericho kung galit siya sa kanya tungkol sa Ben. Akala ni Carmela na hindi dapat parusahan ni Jericho si Ben ng walang dahilan, at inakala ng lahat na sinasadya niyang palabasin ang kanyang galit. Naniniwala si Jericho na siya ay isang pinuno, at hindi niya maaaring pangasiwaan ang lahat batay sa damdamin ng kanyang mga empleyado. Nadama ni Carmela na hindi niya lubos na nauunawaan si Jericho. Nagalit si Carmela sa kanyang asawa at umuwi sa bahay ng kanyang ina. Tumingin na lang si Jericho sa kanya ng tahimik mula sa malayo. Wala siyang karanasan sa pakikipag-date kaya kinailangan niyang humingi ng tulong kay Inday. Nagtataka siya kung bakit nagmamalasakit si Carmela sa sitwasyon ni Ben. Iginiit ni Inday na hindi nag-aalala si Carmela tungkol kay Ben, galit siya sa paraan ng paglutas ni Jericho sa problema. Aakalain ni Carmela na matigas ang ulo ni Jericho, at hindi niya binibigyang pansin ang damdamin ng iba. Iniisip ni Inday na hindi handa si Jericho na ibahagi ang kanyang mga saloobin kay Carmela, na isang ipinagbabawal sa isang matalik na relasyon. Kinabukasan, pumunta si Jericho para hanapin si Carmela. Ibinigay niya ang tank ng isda kay Jericho at hiniling sa kanya na umuwi sa bahay upang mag-usap. Alam ni Jericho na galit si Carmela tungkol sa paraan ng paghawak niya sa problema. Nilinaw niya na hindi nagpasya si Ben na magpahiram ng dating pautang, ngunit dapat siyang managot para sa kanyang kapabayaan, at higit pa rito,
Ang pagdala ng customer ng kutsilyo ay nagkaroon ng malaking epekto sa development department, at hinanap siya ng direktor ng bangko na humihiling sa kanya na tanggalin si Ben. Naniniwala si Jericho na kahit na hindi nakikinig si Ben, siya ay may kakayahan, at sa halip na bumaba sa ranggo, gusto niyang magbigay ng maliit na parusa ngunit isang malaking babala upang magbigay ng sagot sa mga departamento. Sinisi ni Carmela si Jericho dahil sa pag-iingat ng kanyang mga saloobin sa kanyang puso. Kung handa siyang magbahagi, ang mga empleyado ay hindi magiging hindi nasisiyahan. Upang mapawi ang galit ng kanyang kasintahan, nangako si Jericho na susubukan niyang baguhin, kapalit ng kanyang pag-asa na huwag basta-basta talikuran ang relasyon sa kanya. Tinitingnan ng isda ng kanyang biyenan, pinangalanan ito ni Jericho na Nemo, at tinanggap din niya ang responsibilidad na palitan ang tubig at hugasan ang bote para kay Nemo. Kinabukasan, nagpakita si Ben ng isang hindi nakikipagtulungan na saloobin sa pulong. Inatasan ni Jericho na pamahalaan niya ang utang ng San Miguel Group. Nagpasalamat si Ben kay Jericho sa pagbibigay sa kanya ng isang malaking customer, ngunit humingi siya ng paumanhin para tumanggi dahil hindi niya kaya. Dumalo sina Inday at Carmela sa reunion. Humingi muli ng paumanhin si Luis dahil binabalewala niya ang damdamin ni Carmela 1 taon na ang nakalipas, at inakala niya na ang 3 taon ng pag-ibig kay Carmela ay tunay na umiiral, kung hindi para kay Jericho, ang mga kondisyon ay maganda, marahil ay babalik siya sa kanya. Naniniwala si Carmela na ang kanyang desisyon ay hindi nauugnay kay Luis. Nang Gum-Abi, gustong kunin ni Jericho ang kanyang asawa, natakot si Carmela na malalaman ni Luis kaya hiniling niya kay Jericho na huwag pumunta. Kumuha si Luis ng kotse upang ihatid sina Carmela at Inday pauwi. Nakita si Luis na ayaw umalis, hiniram ni Inday ang alak para sumuka sa kanya. Binago ang kwento gamit ang higit pang mga partikular na pangalan at lugar sa Pilipinas smiley face. Pumunta si Jericho sa bahay ni Inday upang kunin si Carmela at nakatagpo si Luis. Sa parehong pagkakataon, nakatayo si Mang Tomas sa ilalim ng bahay ni Inday kaya hindi nang ahas si Jericho na pumasok upang kunin ang kanyang asawa. Nang sumapit ang umaga, nabasa ni Carmela ang text ni Jericho, at nagmadali siyang bumaba ngunit hindi niya siya nakita. Sinabi niya sa kanyang sarili, paano siya hinihintay ni Jericho buong gabi. Sino ang nakakaalam na biglang lumitaw si Jericho, hinihintay niya si Carmela sa dulo ng kalsada para ihatid ang kanyang asawa pauwi. Sa kotse, gustong pakinggan ni Jericho si Carmela na magsalita tungkol sa bawat isa sa development department. Alam ni Jericho na ang development department ay hindi katulad ng internal audit department, ang trabaho dito ay nangangailangan ng pagkakaisa ng grupo. Gusto niyang maunawaan ang personalidad at kakayahan ng bawat isa kay Carmela. Sa tingin ni Carmela, nagtrabaho ng mapagpasyahan si Aling Aiseng, na nagdala ng pakiramdam ng seguridad sa mga customer, hanggat siya ay isang bagay na gusto niyang gawin, tiyak na magtatagumpay siya. Lalo na, sa ngayon, walang masamang utang si Aling Aiseng. Salungat si Ben kay Aling Aiseng, napakagiliw sa mga customer. Kaya naman gusto ni Ben na magbigay kasiyahan sa maraming malalaking customer sa bangko. Binati ng buong department si Aling Aiseng sa pagbawi ng masamang utang, maliban kay Ben na bumantong hininga dahil mayroon pa siyang natitirang masamang utang na 30 na milyong piso. Lumabas si Jericho at hiniling kina Aling Aiseng at Ben na pumunta kasama niya para gumawa ng customer. Hinamak ni Ben si Jericho dahil madumi siya, hiniling niya ang appointment sa isang kasosyo sa isang simpleng restaurant. Gusto niyang makita kung paano makikipag-usap sa negosyo ang isang taong mula sa labas ng industriya tulad ni Jericho. Medyo nagulat si Ben dahil nakakuha si Jericho ng appointment kay General Manager Reyes, na bihirang makisalamuha. Pinuri ni General Manager Reyes si Jericho sa pagpili ng restaurant. Gusto niya ang isang simple at maaliwalas na lugar tulad ng tapat na pagtatrabaho ni Jericho, hindi mapagpanggap. Sila Aling Aiseng at Ben ay naghalinhinan sa pag-alay ng alak, na nagpila. Nakita si Carmela na Jean Agaya ito, dali-daling ipakilala ni Jericho si Carmela bilang isang sales assistant na pumunta upang magmaneho. Naunawaan ni General Manager Reyes ang intensyon at kumuha ng tsaa sa halip na alak.
Alam ang General Manager Reyes na namamahala sa pagtatayo ng isang pinagsamang asosasyon ng maliliit na negosyo. Sinabi ni Jericho na responsable si Ben para sa 2 gusali na angkop para sa mga opisina, at maaaring payagan ang General Manager Reyes na gamitin ang mga ito ng libre. Kapalit ng na General Manager Reyes ang maaaring italaga ang BDO na mga siwa sa mga utang ng maliliit na negosyo sa pinagsamang asosasyon. Sinabi ni General Manager Reyes na ang pay na ito ay masyadong malaki kaya maraming bangko ang nakipag-ugnayan sa kanya. Iniisip ni Jericho na tinitingnan ng malalaking kumpanya ang macro, ngunit ang kailangan ng maliliit na negosyo ay isang lubos na praktikal na serbisyo, at ang BDO ay maaaring hindi kasing laki ng ibang mga bangko, ngunit ang pagpapatupad naman nito ay may kalamangan. Tumulong kaagad si Aling Aiseng at Ben upang kumbinsihin ang General Manager Reyes. Hindi kumbinsido sa malawak na pananaw ng mga kabataan, hiniling ni General Manager Reyes kay Jericho na pumunta sa kanyang kumpanya upang talakayin ang mga detalye. Nag-aalala si Carmela dahil lasing si Jericho. Habang lumalabas ang lahat, lumapit si Carmela para magtanong tungkol sa kanya. Hindi inaasahang hinawakan ni Jericho ang kamay ni Carmela, sinabi niya na ayos lang siya para maging panatag siya. Hinatid ang General Manager Reyes, nagtaka si Carmela kung bakit hawak ni Jericho ang kanyang kamay, humingi siya ng paumanhin dahil lasing siya, ngunit nakita ni Carmela na napakaayos ni Jericho. Hiningi ni Jericho sa kanyang asawa na ihatid siya pauwi, ngunit kailangan pa ring mag-alala si Carmela tungkol sa 2 tao sa kotse. Nagtataka si Ben kung bakit tutulungan siya ni Jericho, at naniniwala si Carmela na gustong gawing kaibigan ni Jericho si Ben. Gayunpaman, pinanatili ni Ben ang kanyang pananaw na hindi makasundo kay Jericho. Naniniwala si Aling Aiseng na nagsasalita lang si Ben, pinakitaan siya ni Jericho ng kaunting asukal at hindi niya alam ang silangan, kanluran, timog, at hilaga, at binibigyang diin niya ang kanyang dila. Tapos na ang paghahatid ng magkakaibang mag-asawa, bumalik si Carmela upang sunduin si Jericho, at inihanda pa niya siya ng isang baso ng pulo tubig na pampaginhawa ng lasing. Nag-aalala si Carmela na malalasing si Jericho, mawalan ng malay, at magnanakaw ng pera ng iba, at maging ang kanyang kagandahan ay mawawala. Hiniling ni Jericho sa kanyang asawa na maging panatag dahil may tao sa bahay kaya hindi siya maaaring masyadong lasing sa labas. Pinuri ni Carmela si Jericho para sa paghawak sa isyu sa isang tao. Para gantimpalaan si Jericho, dinala niya siya sa Manila Bay para kumain ng halo-halo. Iniisip ni Jericho na mayroon pa siyang maraming pagkukulang, nagpapasalamat siya kay Carmela sa pagpapaalala sa kanya sa buhay. Nakita si Jericho na hindi kumakain ng halo-halo, iginiit ni Carmela na kainin ang kanyang halo-halo para sa kanya. Hindi niya sinasadyang nahulog sa bisig ni Jericho, gustong tikman ni Jericho ang halo-halo ni Carmela. Tinawanan niya siya dahil sa pagiging bata, kumalat ang halo-halo sa bibig ni Jericho. Hindi inaasahang binuhat ni Jericho si Carmela, kumuha siya ng isang paumanhin dahil hindi niya gustong damaykit si Carmela sa tubig dagat. Kinabukasan, nakatanggap si Carmela ng isang palumpo ng pulang rosas, nahulaan niya na lihim itong ibinigay sa kanya ni Jericho kaya masaya siya. Para magpasalamat, ibinigay niya sa kanya ang super cute na pekeng ice cream. Pagdating sa bahay, tinrato ni Jericho si Carmela ng isang barbecue, inihaw, sa rooftop. Nagmamalasakit na sinuot niya ang kanyang apron para sa kanyang asawa na nakadama ng biglaang pagkabigla si Carmela. Sa panahon ng pagkain, tinanong ni Jericho si Carmela kung natanggap na niya ang rosas, nakita si Carmela na tumango at hindi na niya sinabi, ngunit sa kanyang puso puno siya ng kalungkutan. Naaalala ni Jericho na niyakap niya ang isang palumpo ng rosas upang magtapat kay Carmela sa kanyang kaarawan, ngunit nagkamali si Jericho. Nagdala si Luis ng iba't ibang rosas upang ibigay kay Carmela, pinili niya ang asul na rosas at pumayag na maging kasintahan ni Luis. Sinisisi ni Jericho ang kanyang sarili dahil sa pagkahuli na ang pulang palumpon ay hindi nakarating sa yakap ni Carmela. Alam niya na ang bulaklak ay hindi nagmula kay Jericho, itinapon kaagad ni Carmela sa basurahan. Tinawag ni Jericho si Ben sa meeting room.
Ito ay lumalabas na inimbitahan niya si General Manager Santos para tulungan si Ben na lutasin ang huling masamang utang. Nakumbinsi rin ni Ben si General Manager Santos na sa halip na subasta ang collateral na nagiging sanhi ng depreciation nito, hanapin si BDO Bank ang isang mas mahusay na paraan upang malutas ang problema. Nagtataka si Ben kung bakit tutulungan siya ni Jericho. Sinabi ni Jericho na ginagawa niya ito para sa pagganap ng buong departamento. Sa anumang kaso, nagpasalamat si Ben kay Jericho sa pagtulong. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ni Jericho ang kanyang asawa sa Nua Thai Spa. Nakita sina Mang Tomas at Luis na magkasama. Kumuha si Carmela ng dahilan para magdala ng mga dokumento kay Jericho para ilihis si Mang Tomas. Hinayla niya si Inday para umalis ngunit tinawag siya ni Luis pabalik. Sinabi ni Luis na hindi niya makontak si Carmela kaya hiniling niya kay Mang Tomas na ihatid siya dito. Gusto niyang hingin kay Carmela na bigyan siya ng pagkakataon na itama ang mga bagay. Hindi siya naniniwala na makakalimutan ni Carmela ang 7 taon nila na magkasama. Iginiit ni Carmela na hindi niya makakalimutan dahil iyon ang kanyang kabataan, ngunit wala na talaga siyang damdamin kay Luis. Tinitingnan ang mga mata ni Carmela. Iniisip ni Luis na gusto na niya ang iba. Gayunpaman, ayaw pa ring sumuko ni Luis kay Carmela. Sa kotse, nagselo si Jericho. Sinabi niya kay Carmela na itapon niya ang palumpon ng bulaklak na ibinigay ni Luis sa opisina. Nakita si Jericho na patuloy na tinatawagan ng kanyang karibal ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanya na kunin niya ang telepono. Pinindot ni Carmela ang sagot nang biglang huminto si Jericho. Nagpasya siyang harangin ang bibig ni Carmela gamit ang isang halik na hindi niya maaaring tanggihan. Sinabi ni Carmela kay Jericho na huwag pansinin ang mga salita ni Luis. Sa bangko, pinuri si Ben dahil sa paglutas ng masamang utang. Nakipagkita kay Jericho, hindi inaasahan ni Ben na tawagin siyang boss ng 2 beses. Hiniling ni Jericho kay Ben na mag-ulat ng trabaho. Tumawa si Aling Aiseng dahil sa wakas ay may nakuhang yumuko kay Ben. Nag-usap sina Carmela at Luis para magpaliwanag. Nagpapasalamat siya sa kanya sa pagiging kasama niya sa nakalipas na 3 taon, dahil sa magagandang alaala, gustong makipaghiwalay ni Carmela kay Luis sa masayang paraan, dahil hindi niya kayang bigyan si Luis ng pagkakataong magsimula. Galit si Luis sa kanyang sarili dahil sinira niya ang kinabukasan kasama si Carmela. Kung hindi niya iniwan si Carmela sa oras na iyon, tiyak na may magandang resulta sa kanya. Iniisip ni Carmela na walang mananatili magpakailanman sa parehong lugar para maghintay sa isang tao, at buong tapang niyang inamin na mahal niya si Jericho. Dahil hindi sinusuportahan ng bangko ang pakikipagrelasyon sa parehong departamento, tinatago nila ito sa lahat. Gayunpaman gusto ni Carmela na malaman ni Luis sa lalong madaling panahon. Pumunta si Jericho sa ospital para bisitahin ang kanyang ina at nakatagpo si Carmela. Sinabi niya na maayos na niyang naasikaso si Luis. Dinala ni Jericho ang kanyang asawa para bisitahin ang kanyang ina. Nang gumabi, niyaya ni Carmela si Jericho na kumain ng pansit, espesyal siyang umorder ng 3 uri na gusto niya. Nagtataka si Jericho kung bakit alam ni Carmela ang kanyang mga paborito. Ibinunyag ni Carmela na si Jericho ay isang Diyos ng lalaki sa paaralan ng mga babae, at nabanggit siya sa lahat ng dako. Naaalala ni Jericho na dating nakatayo si Carmela at hinihintay ang isang tao sa labas ng silid-aralan, ngunit nang dumaan siya, yumuko siya at tumakbo. Hinala ni Jericho na hinihintay siya ni Carmela. Inamin ni Carmela na hinihintay niya si Jericho, ngunit para ihatid ang liham ng pag-ibig para tulungan ang kanyang katabi. Nakita si Jericho na biglang hindi masaya, tinanong ni Carmela kung bakit. Nagtataka si Jericho kung ang relasyon nila ay basta pagiging angkop lamang gaya ng noong una silang magsimula. Iniisip ni Carmela na siya at si Jericho ay masayang nagsasama. Dumadaan sa isang pamilyar na kalsada, naaalala ni Carmela na dating maraming babaeng naghihintay dito ng ilang oras para lamang makita si Jericho. Nagtataka si Carmela sa kanilang reaksyon kapag nalaman nila na papakasalan niya si Jericho. Iginiit niya na si Jericho ay sa kanya na, kaya hindi nila siya makukuha. Gustong sumilip ni Jericho para bisitahin ang paaralan kasama si Carmela, sa rooftop.
Naaalala ni Carmela na dating pinipigilan niya dahil akala niya natatalon si Jericho. Sinabi niya na ang mga salitang sinabi ni Carmela noong araw na iyon ay nagdagdag sa kanya ng maraming motibasyon upang malampasan ang pinakamahirap na panahon. Pagdating sa bahay, natutunan ni Jericho sa kanyang sarili, kung aaminin ko na lihim kong mahal si Carmela sa loob ng 10 taon, madarama kaya niya ang pressure. Sa halip na alalahanin ang nakaraan, nagpasya siyang lumikha ng mga bagong alaala kasama si Carmela. Kinabukasan, nakita ni Jericho si Carmela na naglalaba at tumakbo siya para tumulong. Iniisip na medyo mabilis ang pag-unlad ng kanilang relasyon kaya natatakot na magkaroon ng mga salungatan kapag nagsama na. Iminungkahi ni Carmela na lumikha ng 3 patakaran. Una, hindi dadalhin ng dalawa ang negatibong damdamin sa trabaho sa bahay. Pangalawa, dapat silang magkasundo sa pamamahala ng pananalapi. Agad na inilipat ni Jericho ang lahat ng kanyang ipon sa kanyang asawa para pamahalaan. Sinabi niya na mayroon pa siyang isang bahagi na inilagay sa pamumuhunan, at malapit na niyang pagsamasamahin ang lahat at ipadala ang kanyang salary ATM card kay Carmela. Bawat buwan kailangan lamang niyang bigyan siya ng mga gastos para sa damit, transportasyon, at paminsan-minsang pangingisda kasama ang direktor ng bangko. Nagtataka si Carmela kung hindi kailangan ni Jericho ng mga bayarin sa libangan. Ibinunyag niya na gusto lamang niyang pumunta kay Carmela sa isang lugar, kaya gusto niyang magkampang kasama si Carmela sa Tagaytay. Si Jericho o si Carmela man ay unang beses na pumunta sa campground, nagsasaya sila, tumutugtog ng ukulele, nagtatayo ng tolda, at nagpapakita ng kanilang talento sa paggawa ng kapeng barako, at pagkatapos ay sama-sama silang nasiyahan dito. Nagtataka si Carmela na halos kaedad niya si Jericho, ngunit alam niyang gawin ang lahat. Iniisip ni Jericho na ang kanyang karanasan sa buhay ay medyo mayaman, mula noong bata pa siya ay nagsimula siyang mamuhay ng mag-isa. Noong unang taon sa kolehiyo, sinamantala niya ang oras pagkatapos ng klase upang mag-intern sa mga kumpanya ng stock, mga investment bank. Pagkatapos, nagpunta siya sa ibang bansa para mag-aral sa graduate school. Nagulat si Carmela dahil hindi naglalaan si Jericho ng oras para sa iba pang mga libangan, at tinanong niya kung dating nakipagrelasyon siya. Ibinunyag ni Jericho na hindi pa siya umibig, ngunit may nagustuhan siya. Nang handa na siyang umamin, nagkaroon na siya ng kasintahan. Ikinalungkot ito ni Carmela dahil napalampas niya ang isang mahusay na tao tulad ni Jericho. Sinabi ni Jericho na isa lamang siyang ordinaryong tao, dahil namatay ang kanyang ama noong bata pa siya, at nagkasakit ang kanyang ina kaya kinailangan niyang magsikap. Naniniwala si Carmela na nakamit na ni Jericho ang kasalukuyang posisyon sa murang edad, iyon ay ang bunga ng kanyang pagyapak sa kanyang sariling pawis upang umakyat. Siya ay katulad ng maraming tao na nakakita lamang sa labas ng gininto ang kinang at hindi nakikita ang kanyang hirap. Sinisisi ni Carmela si Jericho dahil nalasing siya pagkatapos uminom ng ilang botelya ng San Miguel. Natuklasan niya na nagdala lamang siya ng isang mosquito net. Pinili ni Carmela na matulog sa kanyang jacket. Nagising si Jericho at tinakpan ng kumot si Carmela. Hindi inaasahang tumalikod si Carmela at nakipag-ugnayan sa mga mata ni Jericho. Nagmasid siya at humalik sa kanya ng isang halik sa gabi. Gusto ni Jericho na ingatan si Carmela sa araw na ito sa memorya. Nang magising si Carmela sa madaling araw, nakita na niya ang mukha ni Jericho, at hindi niya sinasadyang naisip ang isang matamis na halik at nakikipagkiliti kay Jericho. Nagising siya at nakita si Carmela na nadama niya na ikinalulungkot niya ang nakaraang gabi. Napahiya si Carmela na gusto niyang umuwi para kumain ng adobo. Pagkatapos nito ay dumating ang isang serye ng mga araw ng matamis na panloloko sa opisina. Sa ilalim ng pagkakakilanlan ng boss at empleyado, lihim pa rin nilang inilaan sa isa't isa ang maliliit na bagay. Sa bahay bumalik sila sa pagiging isang mag-asawang magkasundo at masaya. Sa bangko, narinig ni Carmela si Aling Aiseng na binabanggit na ngayon ang kaarawan ni Jericho. Hindi sinasadya ni Carmela na magtapon ng mainit na tubig sa kanyang kamay. Nag-alala si Jericho at tinawag siya sa kanyang opisina. Marahang nagpahid siya ng eucalyptus oil para kay Carmela. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi siya naging isang mahusay na asawa at hindi pa alam ang kaarawan ni Jericho. Ibinunyag niya na gusto niyang gumawa ng leche flan kasama si Carmela.
Pagkatapos ng trabaho, dinala ni Jericho si Carmela sa palengke supermarket para bumili ng mga bagay para sa paggawa ng cake. Tumawag si Ben para pumunta sa bahay para ipagdiwang ang kaarawan kasama si Jericho. Nagkataon na sila ay nasa supermarket na malapit sa kanyang bahay. Naawa si Ben dahil akala niya nag-iisa lang si Jericho na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nagpasya siyang gumawa ng sinigang para kay Jericho kasama ang lahat. Mabilis na senadoryasan ni Jericho si Carmela para maunawaan ang sitwasyon. Nag-text siya at hiniling kay Jericho na panatilihing abala ang mga ito ng ilang sandali upang linisin niya ang eksena sa bahay. Kailangan nilang punan ang dalawang sasakyan ng pagkain at ipakilala ang daan pauwi, at itinatampok din ang pader na itinayo ng kapitbahayan, sinusubukang pahabain ang oras. Ngunit may limitasyon sa mga kalsada at ladrilyo, at sa huli ay bumalik sa bahay. Narinig ni Carmela na bumukas ang pinto at tumakbo papunta sa silid. Pumunta si Ben sa banyo at natuklasan ang buhok ng isang batang babae sa lababo. Lumabas siya at tiniyak na may kasintahan ang kanyang amo, at tininapan niya ang kanyang buhok tulad ni Carmela. Mabilis na inimbitahan ni Jericho ang lahat sa rooftop para magluto ng sinigang para makakuha ng sariwang hangin, at humingi siya ng paumanhin para magpalit ng damit para makita si Carmela. Nagtago siya sa aparador. Sa huli ay matagumpay na lumabas si Carmela sa pinto at pinindot ang doorbell para pumasok sa bahay ni Jericho. Sa rooftop, hiniling ni Jericho kay Carmela na tulungan siyang pagulungin ang kanyang manggas, na nakikita ang mga mata ng kanilang dalawa, nahulaan na ni Aling Aiseng ang katotohanan. Binati ng lahat si Jericho sa kanyang kaarawan. Naghihintay sa boss na lumabas. Pinaalalahanan ni Itoy si Carmela na sikaping magtrabaho ng mas mahirap dahil humiling na si Jericho ng karagdagang tauhan para sa departamento. Bumalik si Jericho ngunit nakalimutang magdala ng sungka, tumalon para ilabas ang kanyang galit. Hiniling niya kay Jojo na bumaba sa silid sa tapat ng hagdan upang tumulong na maghanap. Hindi niya napansin na kinuha niya ang kahon ng regalo ni Jericho ng mali. Sinabi niya na ito ang manika ni Maria Clara na hindi niya maibigay sa kanyang lihim na crush. Nadismaya si Carmela nang malaman na may malaking damdamin si Jericho para sa isang lumipas na one-sided love, at nagalit siya at nag-text na pupunta siya sa bahay ni Inday. Nakipagkita sa kanyang matalik na kaibigan, sinisisi ni Carmela si Jericho dahil sa pag-iingat ng lumang regalo. Hindi siya makikitid ang isip dahil dating nakipagrelasyon siya. Ngunit ang nasa puso ay iba sa isang dating kasintahan. Ang nasa puso ni Jericho ay isang ideya na humihingi at hindi nakukuha. Nakita si Inday na abala sa pagtingin sa telepono. Hinala ni Carmela na gumawa na ng paraan ang kanyang matalik na kaibigan kay Mang Tomas. Nagbigay-pugay si Mang Tomas sa pag-aayos ng electric fan para kay Inday. Hindi niya sinasadyang ipakita ang kanyang abs sa harap ng dating kasintahan. Nakita si Mang Tomas na nag-iwan ng isang identification card. Dinala ni Inday sa boarding house para bayaran siya. Iniisip niya na medyo malayo ang boarding house na ito sa bangko. Sinabi ni Mang Tomas na pansamantala lamang siyang nagtatrabaho bilang driver para sa direktor. Nag-aaral siya para sa pampublikong pagsusulit para mag-apply sa pulisya. Alam ni Inday na may bahay at matatag na trabaho si Mang Tomas sa probinsya. Gayunpaman bumalik siya dito sa hirap para gumawa muli mula sa simula para lamang mapalapit kay Inday. Nakita niya ang katapatan ni Mang Tomas kaya gustong makipagbalikan sa mga araw. Pagdating sa bahay, nagtataka si Carmela sa kanyang sarili na naranasan niya ang maraming bagay kay Jericho. May pagmamahal pa ba siya sa dating figura, ngunit hindi niya alam na ang babaeng iyon mismo siya. Kinabukasan, ipinahayag ni Jericho na si Ligaya Santos ay lilipat mula sa front desk department patungo sa development department. Narinig siya na tinawag si Jericho na dating senior. Nagbago ang ekspresyon ni Carmela. Narinig ni Ben ang talakayan ng lahat tungkol sa relasyon sa pagitan ni Ligaya at ni Jericho. Sinabi niya na ang ama ni Ligaya ay ang pangkalahatang direktor ng isang malaking nakalistang kumpanya, ang malaking customer sa BDO. Tinitingnan ang estilo ng buhok ni Ligaya, biglang nakita ni Carmela na ito ay katulad ng manika ni Maria Clara ni Jericho. Sa kanyang unang araw ng trabaho, niyaya ni Ligaya ang buong department na kumain, toast sa pag-asang pagsamasamahin ang department. Lalo pang nagselo si Carmela nang makita si Ligaya na kumukuha ng sisig para kay Jericho.
Tinitingnan si Carmela na hindi maganda ang ekspresyon. Akala ni Ben na nalulungkot siya tungkol sa mga romantikong bagay. Tinanong niya ang kanyang mga ginustong lalaki kay Carmela upang maginhawang ipakilala sa kanya ang ilang tao. Ibinunyag ni Carmela na gusto niya ang isang bata na marunong tumugtog ng sining, hindi mahalaga sa kanya ang hitsura hanggat alam niya ang layo sa iba. Naalala ni Ben ang nakababatang kapatid na nakatugon sa kondisyon ni Carmela, nang marinig niya ang kanyang pagpayag na pumunta sa isang blind date, halos samuka si Jericho ng kanyang pagkain. Lumabas si Carmela para maghanap kay Jericho at bigla siyang idiniin sa dingding, hindi niya siya pinayagang makatakas sa kanyang yakap. Kinwestiyon ni Jericho kay Carmela kung pupunta siya sa blind date, sinabi niya na gusto niyang panatilihin ang mukha ni Ben kaya sumang-ayon siya muna at pagkatapos ay tumanggi. Sinabi ni Jericho kay Carmela na kanselahin kaagad ang kanyang appointment kay Ben pagkatapos ng pagkain. Nang makalabas sa party, hinabol ni Jericho si Carmela hanggang sa istasyon ng LRT. Sinabi ni Carmela na siya ay dumadanas at kailangan niya ng space. Hinanap ni Jericho si Carmela hanggang sa istasyon ng LRT. Nagtanong si Carmela tungkol sa uri ng babae na nagustuhan niya noon. Sinabi ni Jericho na gusto niya ang mga ikinakabit ang kanilang buhok sa isang nakapusod, at mayroon ding isang napakalakas na tawa. Nagtaka siya kung nagagalit si Carmela sa kanya tungkol dito. Itinatwa niya at kinuha ang dahilan na dumating siya sa kanyang regla kaya medyo hindi siya matatag sa emosyonal. Pagdating sa bahay, nagluto si Jericho ng ginataang mais para mapakalma si Carmela kapag dumating ang kanyang regla. Nabasa niya ang status ni Carmela. Isinulat niya na kailangan niya bang sumusubok na maging isang perpektong modelo para sa kanya o hindi. Dinala ni Ben si Carmela sa isang blind date. Balak niyang umalis pero nakita niya si Jericho at ligaya na nakikipagkita sa mga kliyente. Selos si Carmela kaya nagpaiwan siya sa blind date para inisin si Jericho. Lumabas si Jericho para umorder ng lumpia at nakita niya si Carmela at Ben. Nang makita siya, sinadya ni Carmela na purihin ang kadate niya ayon sa sinabi ni Ben. Inutusan ni Jericho si Ben na bumalik at tapusin ang plano at isumite sa kanya mamayang hapon. Sinabi ni Jericho kay Carmela na tawagan siya kung may problema. Hinintay ni Carmela hanggang gabi pero hindi siya inaya ni Jericho sa isang date. Tinanong ni Jericho kung bakit pumayag si Carmela sa blind date. Nag-aalala ka sa kapatid mo. Kaya malaya rin akong makipag-date, galit na sabi ni Carmela. Agad na ipinaliwanag ni Jericho na kilala ni Ligaya ang mga kliyente kaya isinama niya ito. Sakto namang tumunog ang telepono ni Jericho dahil tumatawag si Ligaya. Sinabi niya kay Carmela na kumain na muna at pagkatapos ng trabaho ay uuwi siya. Pagkatapos ihatid ni Jericho ang mga kliyente, bumalik siya para sunduin ang asawa niya, pero umuwi na si Carmela. Nagmamadali siyang umuwi at nakahinga ng maluwag nang makita niyang mahimbing na siyang natutulog. Naisip ni Jericho, alam kaya ni Carmela kung ilang beses ko siyang sinulyapan bago ko nagawa ang manikang Maria Clara. Kinabukasan, nakita ni Jericho na tinatawagan si Carmela ng kaibigan ni Ben, sinagot niya ang telepono. Humihingi ito ng paumanhin dahil hindi nakasipot, para makabawi, gusto niyang yayain si Carmela na kumain ng kakanin sa weekend. Sinabi ni Jericho na naliligo si Carmela kaya hindi niya masagot ang telepono. Nakita niya si Carmela na abala sa pag-aaral para sa civil service exam, lumapit si Jericho at tinulungan siya. Naalala ni Carmela ang payo ni Inday na dapat siyang maging aktibo sa panliligaw kay Jericho. Bigla niya itong hinalikan sa pisngi. Nakita ni Jericho na gumawa na siya ng unang hakbang, kaya gumawa siya ng 79 pang hakbang. Inamin ni Carmela na hindi dysmenorrhea ang dahilan ng pagiging irritable niya. Ipinaliwanag ni Jericho na magkaklase lang sila ni Ligaya at hindi sila malapit, at si Director Nestor ang nagpasok sa kanya sa development team. Sinabi ni Jericho na kahit noon pa man o ngayon, si Carmela pa rin ang pipiliin niya. Sa development room, nag-aalala ang lahat tungkol sa performance sa pagtatapos ng taon. Ipinagmalaki ni Ligaya na nakakuha siya ng 10 milyong dolyar mula sa kumpanya ng DMCI. Sinabi ni Itoy na dahil magaling si Ligaya sa pakikipag-ugnayan, siguradong magiging regular siyang empleyado ng departamento.
Nang makita si Jericho, inanyayahan ni Ligaya ang buong departamento na magkaraoke para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Tumanggi si Jericho dahil may inaasikaso siya sa bahay. Pagkauwi niya, nag-alala si Jericho nang makita niyang nag-aaral pa rin si Carmela ng gabing-gabi. Nagpanggap siyang naglilinis para itago ang mga libro niya, umaasang magkakaroon siya ng balanse sa pag-aaral at pagpapahinga. Sinabi ni Carmela na sa susunod na linggo ay lalabas na ng ospital ang kanyang biyenan, gusto niyang mag-aral ng mabuti para magkaroon siya ng oras na alagaan ito sa hinaharap. Para salubungin ang kanyang biyenan, pinalitan ni Jericho ang kama sa study room. Tinulungan siya ni Carmela na maglinis at nakita niya ang singsing sa kasal sa drawer. Sinubukan niyang isuot ito at sakto sa kanyang daliri. Pumunta ang mag-asawang Jericho sa ospital para sunduin ang kanyang ina. Pagkauwi nila, gustong magluto ni Carmela para sa kanyang biyenan, pero nang makita siyang nahihirapan sa isdang bangus, kusang tumulong si Jericho. Nang matapos ang kanyang asawa, nagpresenta si Carmela na magprito ng isda, pero pagkalagay niya ng isda sa kawali, nagliyab ito. Agad na tinawag ni Carmela si Jericho. Sakto namang dumating ang mga magulang ni Carmela, kaya agad na tumulong ang kanyang biyenan sa paghahanda ng isang masaganang pagkain. Inutusan ni Jericho ng kanyang ina na magluto siya mula ngayon, at sila ni Carmela ay manunood ng TV hanggang sa oras ng pagkain. Dahil natutulog ang kanyang biyenan sa study room, napilitan si Jericho na matulog sa kanilang silid. Balak niyang matulog sa sofa bed, pero natakot si Carmela na mag-alala ang kanyang ina na nag-aaway sila kaya nagpanggap siyang kailangang magbasa ng mga dokumento. Kinabukasan, nagising si Carmela at nakita niyang naghanda na ng almusal ang kanyang biyenan. Sinabi niya kay Jericho na hindi siya ginaiseng. Ngumiti siya at sinabing, "Pamilya na tayo, hindi mo kailangang magpanggap." Nang malaman ng kanyang biyenan na nag-aaral siya hanggang 2:00 ng madaling araw, sinabi niya kay Carmela na huwag na siyang mag-alala sa mga gawaing bahay, dahil kahit mahina na siya ay kaya pa rin niyang tumulong. Pagdating sa trabaho, nakaramdam si Carmela ng pananakit ng lalamunan. Nag-alala si Jericho at nagtanong, nakalimutan ang mga mata ng lahat sa paligid. Sinabi ni Carmela na okay lang siya at pinabalik siya sa kanyang opisina. Tinawagan ni Jericho ang ina ni Carmela at nang marinig niyang masakit ang lalamunan ni Carmela, sinabi niyang kumain siya ng pinakuloang balat ng kalamansi. Hiniling niya sa kanyang ina na ipadala ang recipe. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Jericho ng maaga para gumawa ng pinakuloang kalamansi para sa kanyang asawa. Habang kumakain ng kalamansi si Carmela, sinabi niya sa kanyang asawa na masakit lang ang kanyang lalamunan at wala siyang lagnat. Para makasiguro, idinikit ni Jericho ang kanyang pisngi sa noo ni Carmela, at nang hindi siya mainit ay medyo napanatag siya. Sinabi ni Carmela na pagkatapos niyang kumain ng kalamansi, gagaling na siya bukas. Pagdating sa silid, nakita ni Carmela ang isang kaaya-ayang eksena. Lumabas si Jericho na nakabalot lamang ng tuwalya na nagpahiya sa kanya. Nang tanungin siya ni Jericho, sinabi ni Carmela na hindi pa siya gumagaling. Lumapit si Jericho para tingnan siya, pero hindi siya mainit. Nahihiya si Carmela at nagtakip ng kumot. Hinalikan ni Jericho ang kanyang asawa sa noo at sinabi na magpahinga siya para makapaghanda para sa kanyang pagsusulit bukas. Pagkatapos ng maraming araw ng pagsisikap, matagumpay na nakumpleto ni Carmela ang kanyang pagsusulit. Sa tabi niya, si Jericho at ang buong departamento ay nagsusumikap din na, matapos, sa huling mga araw ng taon. Pumunta ang mga magulang ni Carmela para makipag-Noche Buena sa kanyang biyenan. Nagpasya silang magkasama silang magdiwang ng Pasko, para mas maging malapit ang pamilya. Pagkatapos ng isang taon ng pagsusumikap, dinala ni Jericho si Carmela sa isang mamahaling restaurant sa Makati para kumain ng Noche Buena. Ibinahagi nila ang kanilang mga alalahanin tungkol sa pagsusulit at ang mga problema sa trabaho. Nang lumabas si Jericho, lumapit ang isang biolinista. Inisip ni Carmela na magpro-propose si Jericho sa kanya, pero ang babaeng kinantahan ay iba. Nang dalhin ni Jericho ang brazo de Mercedes, lihim na hinanap ni Carmela ang singsing, pero wala siyang nakita. Gayunpaman, masaya pa rin siya na kasama niya itong naghintay sa medianoche.
Sinabi ni Carmela na dati siyang nagdiriwang ng medianoche kasama si Inday. Noong nag-aaral pa sila ay umuuwi sila ng gabi kaya kailangan nilang akyatin ang pader ng dormitoryo. Kung ikukumpara kay Carmela, hindi gaanong kasiya siya ang pagkabata ni Jericho. Bago magbagong taon, abala siya sa pagsusulat ng kanyang thesis. Noong nag-aaral siya sa ibang bansa, mag-isa lang siya madalas. Naramdaman ni Carmela na espesyal siya dahil siya ang unang kasama ni Jericho na magdiwang ng bagong taon. Nang tumugtog ang orasan, hinawakan ni Carmela ang kamay ni Jericho habang pinapanood ang fireworks. Sila ang unang bumati sa isa't isa ng maligayang bagong taon. Nagpasya si Jericho na simulan ang bagong taon sa pamamagitan ng pagtatapat ng kanyang nararamdaman. Carmela Hizon, gusto kita. Dahil sinadya niyang hindi marinig, bumulong si Jericho sa kanyang tainga, mahal kita. Sa wakas, nagde-date na si Jericho at Carmela Hizon. Nagtanong siya kung kailan siya nagsimulang magkagusto sa kanya. Kung papipiliin siya, gusto niyang magustuhan siya ni Jericho sa unang tingin, pero 4 na buwan pa lang silang nagkikita. Nagtanong si Jericho, paano kung gusto ka na niya noong high school pa? Hindi naniwala si Carmela, kung gusto niya siya ng higit sa 10 taon at hindi niya ito sinabi, nakakatakot. Naramdaman niya ang kanyang pag-aalala nang umamin siya. Naalala ni Jericho na nagbayad siya para magkaroon ng biolinista para sa pagtatapat, ngunit inagaw ng iba ang pagkakataon. Nang balak niyang itago ang singsing sa cake, narinig niyang sinabihan ng isang babae ang kanyang kasintahan na huwag gawin iyon. Naisip ni Jericho na kahit gaano pa siya magtagumpay sa kanyang trabaho, sa harap ng taong mahal niya, isa pa rin siyang talunan. Umaasa siya na makita ni Carmela sa pamamagitan niya at tanggapin ang pinakasimpleng bahagi niya. Mahinang sinabi ni Carmela na sa kanyang puso, si Jericho ang pinakadakilang lalaki. Sa wakas, napasa rin ni Carmela ang pagsusulit. Pinaalala ni Aling Aisang kay Carmela na patuloy na subukan at dagdagan ang kanyang productivity para makakuha ng regular na posisyon. Si Ligaya naman ay nagbiro tungkol sa pangangalaga sa kanyang posisyon, na nagsasabi na mayroon pang mahabang daan mula sa paghahanap ng customer hanggang sa aktwal na pagpapahiram. Nagpasya si Ben na ibigay ang kanyang 3 prospect kay Carmela upang mabilis niyang matamaan ang kanyang kota. Sa isang secret meeting sa Intramuros, binati ni Jericho ang kanyang asawa sa pagpasa ng written exam. Tinugon ni Carmela ang encouragement ng kanyang asawa ng isang halik sa pisngi. Bumili si Carmela ng pandesal para ibahagi sa buong office, at nakabili siya ng kapeng barako para kay Jericho. Hindi sinasadyang, ibinunyag ni Ligaya na instant coffee lamang ang iniinom ni Senior. Nang lumabas si Jericho, ipinasok ni Carmela ang regalo sa kanyang mga kamay. Pagdating sa bahay, inamin ni Jericho na mas gusto niya ang instant coffee, ngunit ayaw niyang sayangin ang pera ng kanyang asawa kaya sinubukan niyang inumin ang kapeng barako. Sa silid, tinutupi ni Carmela ang ilang ling-iri nang pumasok si Jericho. Nagtimpla siya ng mainit na Milo para sa kanyang asawa. Nakita ni Jericho na tinatago ni Carmela ang isang bagay, kaya nagulat si Jericho sa pagsasalakay para mahuli siya. Hindi niya inaasahan na ang kanyang magarbong bra ang naging dahilan ng kanilang kapwa pagkapahiya. Sa bangko, nagpaalam si Carmela kay Jericho na kasama si Aling Aiseng sa business trip. Gusto niyang makipagkita sa prospect na kumpanya sa paggawa ng barko sa Subic Bay. Hindi nakalimutan ni Jericho na ipaalala sa kanya na alagaan ang kanyang sarili, dahil mayroon itong malupit na panahon sa isla, mababa ang temperatura, at mayroon itong matinding hangin. Kinabukasan, pagkatapos ng meeting, tinawagan ni Jericho ang kanyang girlfriend. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil nakalimutan niyang sabihin sa kanya na uminom ng Dramamine. Nagpasalamat si Carmela kay Jericho dahil kahit gaano siya kabala, hindi niya nakakalimutan ang maliliit na bagay. Nagbiro si Jericho na tatanungin siya kung naalala pa niya ang personal assistant na palaging nag-aalaga sa kanya. Tumawa si Carmela at sinabi na ginawa niya ito, at sinabi sa kanya na magtrabaho ng mabuti. Sa isla, nagulat si Carmela na nakita si Ligaya. Sinabi niyang pumunta rin siya roon para makipagkita sa prospect na kumpanya sa paggawa ng barko.
Alam ni Carmela na sinubukan ni Ligaya na kumuha ng client sa kanya. Si Ligaya ay tiwala na walang pagkakataon si Carmela, dahil ito ang kanyang unang loan agreement at sinabi niya na hindi niya ito pakakawalan. Sumagot si Carmela, na nagsasabi na hindi niya kailangan na magbigay, at sinabi na lahat sila ay may sariling landas. Kinagabihan, tinawagan ni Jericho ang kanyang asawa. Nang marinig niyang katatapos lamang niyang maligo, nakaramdam si Carmela ng pagkasabik na hindi makita ang kanyang kagandahan. Sinunod ni Jericho ang gusto ni Carmela sa pamamagitan ng pag-video call, at sinadya niyang magbihis sa harap ng camera. Nakita siyang nahihiya kaya mabilis na itinoon ni Jericho ang camera sa isang lugar, na sinasalamin ang gusto niyang makita. Sinubukan ni Carmela na mabilis na patayin ang telepono upang muling makuha ang kanyang kalmado. Sa ganoong sandali, tumawag ang hotel receptionist kay Carmela para sabihing mayroon siyang kukunin na package. Ito ay naging Jericho na nagpadala sa kanya ng personal na pangangailangan na may sulat na nagsasabi, unang araw nang wala kang kikaykit. Pumunta si Carmela sa shipyard, ngunit hindi niya nakita si Mr. Reyes. Pagdating sa hotel, nakita niya si Aling Aiseng. Hula ni Carmela na sinusubukan ni Mr. Reyes na mag-sign ng kontrata kay Ligaya kaya sinubukan niya siyang iwasan. Narinig ni Aling Aiseng na magkasama sina Mr. Reyes at anak ni Ligaya sa isang study group sa ibang bansa. Muli na namang nararamdaman ni Carmela na wala siyang connect doon. Nakita si Carmela na inaalaala ang nakaraan at sinisi ang kanyang sarili. Miss na miss niya si Jericho, ngunit hindi niya gustong mag-alala siya. Sa kasamaang palad, hindi inaasahan ni Carmela na makita ang isang pamilyar na mukha. Hindi mapigilan ni Carmela ang kanyang mga damdamin at umiyak, at mabilis na tumakbo para yakapin ang isang ito. Ito ay si Jericho na nagpakita sa Subic. Nag-alala siya na hindi kakain ng seafood si Carmela kaya bumili siya ng pagkain mula sa Maynila. Sinabi niya na pagkatapos ng kanilang video call, gusto niya talagang makita si Carmela. Dahil weekend na, mabilis siyang umalis sa trabaho para magkita silang mag-asawa. Sinundo ng mga magulang ni Carmela ang ina ni Jericho para maglaro ng mahjong sa bahay. Sinabi ni Jericho na mayroon siyang mga kontak sa isang grupo ni Mr. Reyes, ngunit mabilis na tumanggi si Carmela at sinabi na hindi niya nais na pumabor siya sa kanya. Sinabi ni Carmela na hindi niya ito gagawin ng ganoong kadali. Sinabi ni Jericho na sabihin lang sa kanya kung kailangan niya ang kanyang tulong. Kahit na isang punching bag siya kung kinakailangan, basta gaman lang ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, sinabi ni Carmela na hindi niya pwedeng saktan ang Adonis physique. Tumawa si Jericho at sinabi na ilalagay niya ang kanyang puso at kaluluwa sa Carmela. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Aling Aiseng si Carmela para bumalik sa hotel. Kinabukasan, inaya ni Carmela si Jericho na mangisda sa dagat. Nang makita niyang natusok siya, nilinis ni Jericho ang kanyang sugat ng merthiolate. Sinabi niya dahil palagi siyang nag-aalala na maaaring masaktan si Carmela, palagi siyang may dalang first aid kit. Pinagsabihan ni Jericho ang kanyang asawa na mag-ingat, dahil ayaw niya na masaktan siya. Pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas nahuli ni Carmela ang kanyang unang isda. Dahil alam ni Jericho na gusto niyang matuto na makahuli ng isda upang mapahanga si Mr. Reyes, nagpasya siya na ituro sa kanya na makahuli ng walang pain. Upang makamit ito, gumawa ng custom hook si Jericho para kay Carmela. Nagulat si Carmela na nakita agad si Carmela na nakahuli ng pain, at nagpahanga sa taong nasa bangka. Sa katunayan inanyayahan nila si Carmela na sumali sa fishing club para ibahagi ang kanyang expertise. Kinaumagahan, kumaway si Carmela sa kanyang kasintahan mula sa malayo, nang makatagpo siya kay Ben at Ligaya. Sinabi niyang maghahanda sila na maglayag para makipagkita kay Mr. Reyes para mag-sign ng kontrata. Nakatagpo ni Carmela si Mr. Reyes, at sa katunayan miyembro rin siya ng fishing club. Sinabi ni Carmela na ang sikreto sa kung paano makahuli ng isda ng walang pain ay upang bigyan ang tamang gamot. Ang lapu-lapu fish ay nahihirapan sa obsessive-compulsive disorder at hindi maaaring malinlang ng buhay na pain, sa halip, ang makukulay na hook ang siguradong mananalo. Mabilis na ginawa ni Carmela ang koneksyon sa kanyang sarili,
at sinabi, paano kung hindi pa niya nababasa ang kanyang plano? Paano niya malalaman ang tamang gamot? Pumayag si Mr. Reyes na bigyan si Carmela ng pagkakataon na magtampok ng kanyang plano. Nakita si Carmela, binati siya ni Ben. Sinabi niya na magkasama silang naghintay ni Ligaya kay Mr. Reyes buong hapon, ngunit tinawagan niya sila upang sabihin na hindi siya mag-sign ng kontrata kay Ligaya. Palihim na pumunta si Carmela sa silid para kay Jericho, at sinabi niya na hindi siya pumunta para kumain ng kinilaw kay Aling Aiseng, at para dalhin sa kanya ang magandang balita kay Jericho. Hindi mapigilan ni Jericho ang kanyang sarili na maging malapit kay Carmela. Sa ganoong sandali ay nagprotesta ang kanyang maliit na tiyan at gusto ng rice meal, kaya tumigil sila. Dinala ni Carmela si Jericho sa food street ng mga lokal. Nagkataon naman, nakita nila si Aling Aiseng at Ben. Mabilis na hinayla ni Jericho si Carmela para tumakas, kaya napunta silang dalawa sa beach para magluto ng isaw. Samantala, si Aling Aiseng at Ben ay nagiinuman ng tuba sa beach. Ikinwento niya na ang subik ang kanyang bayan, ngunit pumanaw na ang kanyang mga magulang. Pinayuhan siya ni Ben na huwag maging masyadong malakas, sa halip ay matutong mag-enjoy sa buhay at panatilihin ang positibong pananaw. Dahil sa alak, nawala ang panlabas na katigasan ni Aling Aiseng at nagpakasaya kasama si Ben. Nang sumapit ang oras ng pamamaalam, nagpaalam si Carmela kay Jericho. Sakto namang may dumating na text message, inimbitahan siya ni Mr. Reyes na pumirma ng kontrata sa susunod na araw. Tuwang-tuwa si Carmela at tumakbo para yakapin si Jericho. Binigyan niya ng matamis na halik ang kanyang asawa, at nagsisi dahil pinauwi niya itong mag-isa. Kinagabihan, dahil miss na miss ni Carmela ang kanyang asawa, palihim siyang pumunta sa kanyang kwarto. Narinig ni Jericho ang katok kaya hinayla niya si Carmela papasok, mahigpit siyang niyakap at hinalikan ng masidhi. Naglambingan sila, at sa wakas, nakasama ni Jericho si Carmela, ang nag-iisang babae sa kanyang buhay. Kinabukasan, si Ben ay nakabihis at naghihintay kay Aling Aiseng. Gusto niyang sumama sa kanya para bisitahin ang kanyang lola. Nakita silang dumadaan ni Jericho, at nakita siya ni Aling Aiseng. Sinabi niyang nandito siya para sa business trip. Sa barkong pabalik, nakita ni Carmela na nahihilo si Jericho. Nang makita niyang nag-aalala siya, palihim siyang lumapit sa kanyang asawa. Hula ni Jericho na dahil napagod sila kagabi, kaya nahihilo siya ngayon. Sinabi ni Carmela na may love bite pa rin siya sa kanyang leeg. Pagdating sa pier, hinintay ni Jericho na makaalis sina Aling Aiseng at Ben bago niya pinabalik ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, nakita pa rin nila sila, kaya hinayla ni Carmela si Jericho para magtago. Nararamdaman niyang pagkatapos ng business trip, punong-puno ng sakuna, saan man siya pumunta. Kinabukasan, namigay si Carmela ng pasalubong mula sa Subic sa kanyang mga kasamahan. Nakita si Jericho na dumadaan at palihim na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Nakita ni Ben na nasugatan ang leeg ni Carmela. Sinabi niyang mayroon siyang cut-in-co na sobrang epektibo. Agad na tumanggi si Carmela dahil natatakot siyang malaman na ito ay hagkan na iniwan ni Jericho. Pagkatapos ng trabaho, sinadya ni Carmela na magtagal para hintayin si Jericho. Nang makita ang isang mabilis na tricycle na paparating, hinayla niya siya. Nang walang nakatingin, palihim na hinawakan ni Jericho ang kamay ni empleyado at itinago sa ilalim ng kanyang jacket. Biglang sumilaw ang headlight ng kotse. Si Mang Tomas ang unang nakakita sa relasyon ni Jericho. Sa tagayan, inamin ni Inday na ikinwento niya ang kwento ni Carmela kay Mang Tomas. Nangako si Mang Tomas na pananatilihin ang lihim ni Jericho at Carmela. Nang makita niyang may umaaligid sa kanyang kasintahan sa dance floor, kinumpirma ni Jericho na, akin ka lang. Mas lalong nakikita ni Carmela na gwapo ang kanyang asawa sa gitna ng ingay. Yakap-yakap ni Jericho ang kanyang mundo. Kinabukasan, nagdesisyon si Jericho na magwaldas at mamigay ng aginaldo sa kanyang empleyado. Umaasa siyang magkakaroon ang lahat ng masayang Pasko at mas magsumikap sa susunod na taon. Sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa Pasko, sinabi ni Carmela na kakain siya ng Noche Buena kasama ang kanyang pamilya,
at si Jericho ay nasa tabi ng mahalagang tao sa kanyang buhay. Nagrente si Jericho ng isang maluwag na bahay kubo sa Antipolo para magdiwang ng Pasko kasama ang kanyang mga magulang. Nang malaman niyang nag-iisa si Aling Aiseng, pinuntahan siya ni Ben sa kanyang bahay para magdiwang ng Pasko. Nagdekorasyon sila ng parol, kaya nagkaroon ng init ng pamilya ang kanyang nag-iisang kwarto. Ang malaking pamilya ni Jericho at Carmela ay nagtipon sa isang Noche Buena na salo-salo. Nagpasalamat si Jericho kay Carmela dahil ginawa niyang mas maginhawa ang kanyang buhay. Jericho, dahil sa'yo, parang kumpleto na ang buhay ko. Palihim na pumasok si Carmela sa banyo para magsipilyo ng ngipin kasama si Jericho, at masaya niya siyang niyakap. Umaasa si Carmela na magkasama silang magdiriwang ng Pasko. Ginusto ni Jericho, at nagsipilyo sila ng ngipin kasama ang kanyang minamahal na asawa. Sa kanilang kwarto, binigyan ng nanay ni Jericho ang kanyang mga anak ng wedding rings. Sinabi niya na binili niya ang mga ito noong nag-aaral pa si Jericho. Kahit na hindi ito mahalaga ang diamond, umaasa siyang magugustuhan nila ang kanyang sorpresa. Sinabi ng nanay ni Jericho na hindi siya perpektong ina, ngunit nakita niya ang kanyang mga anak na masaya at wala na siyang pinagsisisihan. Mula nang isuot ni Carmela ang wedding rings, nararamdaman niyang malapit na siyang magpakasal kay Jericho. Gusto niya ang ring ng kanyang ina kaya ayaw niyang palitan ito ng diamond ring. Sinabihan ni Carmela si Jericho na tingnan kung nawala na ang marka sa kanyang leeg, at hinayla siya ni Jericho sa silid at patuloy na nag-iwan ng marka sa katawan ni Carmela. Pagbalik sa bangko, itutuloy pa rin ni Jericho ang lihim na pagmamahalan sa maliit na empleyado. Pumili siya ng lugar na malayo sa security camera para hawakan ang kamay ni Carmela. Sa isang meeting, pinuri ni Jericho si Ligaya dahil kumuha siya ng isang malaking client sa Ayala Group, at sinusuri ng Departamento ng Human Resources si Ligaya para maging financial manager. Nang tinawag si Carmela sa opisina, sinabi ni Jericho na isukol niya ang proyekto ng shipping company. Nalaman niya na si Mr. Reyes ay nakulong, kaya mahihirapan si Carmela na kumuha ng kapital. Sinabi ni Jericho kay Carmela na maghanap ng isang bagong proyekto. Si Ben ay pumunta sa bahay ni Aling Aiseng para kunin ang file, at nakita niyang magulo ang kanyang bahay, kaya nilinisan niya ito. Nakita ni Ben ang duster ni Aling Aiseng at tumingin sa kanya. Palihim na inamin ni Ben na nahulog ang loob kay Aling Aiseng. Kinabukasan, pinuntahan ng manager ng bangko ang development team para batiin sila sa kanilang napakahusay na performance sa nakaraang quarter, kung saan pinuri niya si Ligaya at sinabi na siya ang pinakamabilis na tao na naging financial manager. Para ipagdiwang ang tagumpay, gusto ng manager ng bangko na magpakuha ng picture kasama ang development team. Inimbitahan ni Ligaya ang team na kumain ng halo-halo, pero hindi pa tapos si Carmela, kaya humingi siya ng permiso para manatili. Sinabi ni Jericho na kailangan niyang magpadala ng email kaya sinabi niya na mauna na sila, alam niyang nalulungkot ang kanyang asawa kaya gusto niya siyang makasama. Iniisip niya na isang pagkabigo lang ito, at umaasa siyang hindi agad niyang susuko ang kanyang sarili. Sinabi ni Carmela sa kanyang asawa na sumama sa grupo at kumain, at sinabi niyang pupunta siya sa shopping para aliwin ang kanyang sarili. Sa weekend, naghanda si Carmela ng alay para bisitahin ang puntod ng kanyang biyenan. Mula sa likod, niyakap ni Carmela si Jericho, at ikinwento ang nangyari sa kanya tungkol sa kanyang negosyo sa pagpapadala at sinabi niya na si Ligaya ay naging regular na employee, kaya siya ay nagulat. Inisip ni Carmela na kailangan niya ng oras para ayusin ang kanyang isip. Umaasa si Jericho na babalik ang Carmela na matapang. Sa ganoong sandali, tumunog ang telepono ni Jericho, nagdadala ng balita na nagmamadali ang nanay niya sa ospital.